Pag may alam siyang sikreto mo, magduda ka na. Baka inaaswang ka na niya. Story time. Ako nga pala si Jennifer. Nakatira ako sa syudad ng Iloilo at 21 years old na ako at nagtatrabaho na ako ng mga panahon na to. Masyadong stricto ang mga magulang namin tungkol sa pagbubuntis dahil ayaw nila na mabuntis kami ng maaga. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis ako ng taon na to. Hindi ko kagad sinabi sa mga magulang ko yon dahil natatakot ako na baka pagalitan or may masabi silang masama sa akin. Kaya sinikreto ko lang yon. Ilang linggo pa lang ang pagbubuntis ko, kaya hindi pa halata sa tiyan ko. Isang araw, pag uwi ko, dumalaw yung pinsan ko sa bahay namin. Tapos, bigla akong kinausap nun sa kwarto ko at nagulat ako sa sinabi nun. Sabi nung matanda na kakalipat lang dito sa lugar natin, buntis ka raw? Natulala ako saglit sa sinabi ng pinsan ko. Pero, dali-dali kong tinanggi yun. Napaisip ako na paano nalaman ng matanda na yon na buntis ako. Kaya tinanong ko yung pinsan ko kung sino ba yung matanda na yon. Ang sabi niya na lang, galing daw yun sa baryo, sa may Capiz. Lumipat lang daw rito. Bakit mo naman natanong? Dito na ako napaisip kasi nung panahon na to, malakas ang ugong at kwentuhan tungkol sa mga aswang. Kaya naghinala na ako na baka aswang yung matanda na yon. Dahil hindi naman ako mahilig lumabas ng bahay. Trabaho at bahay lang ako. Kaya yung posibleng may napapansin siyang kakaiba sa akin. Makalipas ang 7 buwan at malaki na nga ang tiyan ko. At nalaman na rin ng pamilya ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Isang araw, 3 AM ng madaling araw, nagutom kami ng kapatid ko. Kaya nag-food trip kami. Pero habang kumakain kami, nagulat kami nang biglang may bumagsak na parang malaking bagay sa bubong namin. Nagtaka kami kung ano yun. Tapos, habang nagtitinginan kami, pinakinggan namin yung ingay sa bubong. Naririnig namin na parang may lumalakad sa bubong namin. Hanggang sigurado nga kami na yapak ng paa yung naririnig namin. Maya-maya, huminto yung yapak na yun kung saan ako nakapwesto. Dito na kami natakot. Dali-dali kaming tumakbo sa kwarto at naalala ko yung sinabi ng lola ko dati kung paano niya nagawang makaligtas sa isang aswang nung nagbubuntis siya sa nanay ko. Ang sabi niya, naglagay raw siya ng unan sa pagitan ng hita niya para hindi maamoy ng aswang yung amoy ng bata sa sinapupunan niya. Kaya dali-dali ko yung ginawa. Makalipas ang ilang minuto, nawala yung yapak at ingay sa bubong namin. Sobra yung takot namin ng kapatid ko at nagdasal ako ng nagdasal ng mga oras na to. Grabe yung kaba ko sa pangyayaring to. Hindi na naulit yung gabi na to. Dahil sa tuwing natutulog ako o sumasapit yung gabi, naglalagay ako ng unan sa pagitan ng hita ko. Hanggang isang araw, nakasalubong ko yung matanda na nagsabing buntis ako at sabi nun sa akin na, tama nga ako, buntis ka nga. Sa tingin ko, malusog yung bata at mukhang magaling ka mag-alaga. Pagkangiti nun, naglakad na yun palayo. Simula ng araw na yun, hindi ko na muli nakita yung matanda na yun.